So, hello everyone. My name is Jerwin Veracruz, and I will discuss to you the basic taxation. So, taxation in general is a broader topic sa napakalawak ng taxation. Pero this time, i-discuss ko lang sa inyo yung pinaka-foundation kung saan nagsimula, kung ano yung taxation, para sa ba taxation, yung history of taxation, tapos yung mga different principles na ginagamit pagdating sa taxation. So, umpisa natin sa yung discussion sa history of taxation in the Philippines. So, saan ba nanggaling yung taxation? Bakit ba nagkaroon ng word na taxation sa Pilipinas? Ngayon lang ba naniningil ng buwis ang government or dati pa? Baka naman simula pa lang noong unang panahon, noong panahon pa ng mga Kastila, is meron na talagang taxation. Iba lang yung tawag. So ngayon malalaman natin yung mga different stages kung saan nagsimula at kung ano na ngayon ang tawag sa taxation in the Philippines. So napakalaga na malaman natin yung history kasi para ma-appreciate natin yung mga buwis na binabayad natin. Kasi lahat ng tao is nagbabayad ng buwis. Hindi lang natin alam na tayo kahit na wala tayong negosyo, hindi tayo empleyado, is nagbabayad tayo ng buwis. So may didiskusyon partially sa mga susunod na discussion. So this time muna, pag-aralan natin yung history. So first, meron ditong stages or pagkasunod-sunod kung saan nagsimula ang taxation in the Philippines. So nagsimula yun sa ancient Filipinos, yung pinakaunang Pilipino or mga Pilipino sa Pilipinas. Tapos, sinundan nun is nung sinakop tayo ng Spaniards. Ayun. Di ba? Sinakop tayo nung panahon ng mga Kastila, nung may mga dayuhan pa dito sa bansa natin. Pangatlo, nung gumamit na tayo sila ng sedula. So, ano ba yung sedula? So, i-discuss ko na rin din. Ang sedula po is yung certificate of our community tax certificate. So, ito yung binibigay, kinukuha natin sa madalas sa munisipyo kapag gagamitin natin sa particular sa mga dokumento na kailangan natin ipasa sa government. Pang-apat is napunta na sa 1987 Philippine Constitution. So binago lang itong from sedula, in-enhance, in-improve yung sistema paano magbabayad ng buwis yung mga tao sa Pilipinas. Doon nga nakapaloob sa 1987 Philippine Constitution. So after ng 1987, yung present, doon na yung tinatawag na train law. So baka narinig yun na yung train law sa balita. So ito, di-discuss natin mamaya kung ano ba yung tinatawag na train law. So umpisa natin yung discussion sa ancient Filipinos. Okay. So paano ba nagbabayad ng buwis or ng tax ang mga unang tao sa Pilipinas? So nagbabayad daw sila through their datu. Kasi noong unang panahon, hindi naman presidente ang tawag sa namumuno sa bansa. Hindi naman governor ang tawag sa namumuno sa mga particular provinces. So may tinatawag na datu or chiefs sa particular na pangkat. Maraming datu sa Pilipinas dati. Kaya lang different group ang kinabibilangan. Hindi ko na masyadong alam yun, particularly yung mga grupo ng datu. Pero ang tawag sa mga namumuno sa kanila is datu. So dahil sa protection na binibigay ng mga datu sa kanila, is nagbabayad sila ng taxes. Ang tawag nga nila doon is yung buwis, yung term na ginagamit natin ngayon. So ang lahat daw ng tao is required to pay their taxes. Except daw dun sa pamilya ng datu or chieftains. Chieftains kasi tawag dun sa ibang other term for datu. So pagka family member ka nung maharlika, tawag maharlika is exempted ka sa pagbabayad ng buwis kasi family member ka na di ba? Yung datu or yung pinakamataas sa family mo, yung naniningil ng buwis, automatic. Dahil member ka ng family, hindi ka na sisingilin ng buwis. So pagka hindi nagbayad ng buwis yung mga tao, under dun sa datu, may mga punishment na binibigay nung period na yun.
So, di ba? From Asian Filipinas, yung mga unang Pilipino, bago tayo sakupin ng mga Kastila, is nagbabayad din talaga ng buwis. Pangalawang stage ay, ayan, no, pumunta na dito yung Spanish or mga Spaniards from 1521 to 1898. Ito yung sila, Magellan. Nung sinakop tayo nila Magellan. Yung tinatangka nila sakupin ang Pilipinas. Yan, balikan natin. So, dito daw, yung panahon ng mga Spanish, from 16 years old to 60 years old, is kailangan magbayad ng tributes or tributo to the King of Spain through the colonial government. So, magkano binabayaran nila dati? 1 peso per year. Pero kapag wala ka naman pera noon, 1 peso per year, malaki na kasi 1 peso dati eh. Hindi katulad ngayon, yung value ng piso or peso is mababa na dahil sa inflation na nagaganap. Bumababa yung capacity to buy. So yung 1 peso mo ngayon is hindi na ganoon kalaki yung nabibili kumpara dun sa unang mga taon. So pag wala kang pera daw, meron pa namang alternative na pwedeng ibigay sa sa colonial government or the King of Spain. Yung pwede ka magbayad ng gold kung may mga ginto kang inaani, chickens, textile, rice. Tapos, pwede naman daw service. Sabihin, tinatawag na forced labor or polo e-servicio. Kung naaalala niyo yung pinag-aralan ninyo or natin nung high school or elementary, parang na-discuss na rin yun. Nung panahon ng mga Kastila, yung mga tao na mabababa, ibig sabihin wala silang trabaho, inaalipin sila ng mga Kastila. So, yun yung mga aliping sa gigilid or aliping na mamahay, naalala nyo. So, nagtatrabaho sila na walang bayad. Yung trabaho nila is para dun sa buwis na dapat nilang ibayad sa Spanish government. So, yun. Diba? Ngayon, unlike ngayon, hindi naman tayo pina-force na magtrabaho. Basta may meron kang trabaho, may negosyo, kumikita ka, doon ka pala magbabayad ng buwis. Yan. Okay. So, next. After ng Spanish government, nawala na daw yung tribute. Hindi na daw tribute ang tawag. Binago na nila. Ginawa na nilang sedula. So, cedular or cedula. Pero yung cedula kasi, paggawa ng cedula is nagbabayad ka din. So, yung binabayad mo na yun ang form of tax. Yun ang pinakabuwis. So, bibigyan ka ng certificate na dapat dalaw mo daw nung panahon na yun. Kapag hindi mo na ipakita yun sa Guardia Civil, makukulong ka. Ang tawag sa inyo is indocumentado. Sabihin, wala kang valid document na nagpapatunay na nagbayad ka ng buwis. So, yung cedula nga. So, kailangan mo rin ipakita or lagi mong dalhin yung cedula para mapatunayan mo na may identity ka. Hindi kasi pagkakamala ka kasing rebelde kapag hila kang dalang cedula yung mga panahon na yun. So, di ba? 1884, cedula na ang tawag. So, after nyan, na-formulate na ng mga tao sa Pilipinas yung 1987 Philippine Constitution. Ito na yung after ng pagsakop ng Kastila or mga dayuhan. So, meron na tayong sariling government. So, dito sa in 1987 Philippine Constitution, create ito para magkaroon ng balance. So, kasi dati, ang mga maharlika, yung mayayaman, hindi nagbabayad ng buwis. Samantala yung mabababa or wala namang capacity to pay, yun ang pinagbabayad nila. Pina-force pa nga nila yung trabaho eh. Pero ngayon, no 1987 Philippine Constitution, nabago yun. Nag-create ng bill o ng batas na dapat kung gaano lang kalaki yung kita mo, dapat ganun din yung may percentage doon na babayaran mo ng buwis. Ibig sabihin, kapag mababa lang yung kita mo, mas mababa yung babayaran mong buwis kumpara dun sa malaki ang kinikita. Yun ang nangyari sa 1987 Philippine Constitution.
Ayun, tinatawag, sabi dito, the rule of taxation shall be uniform and equitable. Sabihin pare-parehas, hindi naman porket mayaman ka, malaki yung babayaran mong tax, dapat may percentage, may bracket ng income. So dito sa 1987 din, na-create din yung BIR, yung Bureau of Internal Revenue. So the Congress shall evolve a progressive system of taxation wherein the Philippines covers both national and local. So sa taxation po, may dalawa tayong binabayad, pwedeng national tax or local tax. Yung national tax, hindi ko na masyadong elaborate. Yung national tax is doon natin binabayad sa BIR or Bureau of Internal Revenue. Kapag tinawag naman na local tax, from the word itself, local, dun sa mga municipality, sa munisipyo, dun sa mga local government units, katulad ng LGU, yun. Dun tayo nagbabayad ng local taxes. So, okay. After 1987 Philippine Constitution, ano kaya yung susunod? So, ito na yung present, yung tinatawag na train law. So, si President Rodrigo Duterte, pinirmahan niya yung tinatawag na train law or Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Sinayin niya ng January 1, 2018. So dito sa train, mas in-enhance pa, in-improve pa, ginawa pang simpler, fairer yung tax system sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung noong 1987 Philippine Constitution, nag-create ng progressive tax system, dito, mas pinaganda pa. Dinevelop mo yung tax system. Kasi may mga deficiencies yung 1987 Philippine Constitution eh. Dito mas binago. Kaya kung napapanood nyo sa balita, mas dumami yung exempted sa tax. Sabihin, kung kumikita ka ganito ng amount, kung dati nagbabayad ka ng buwis, ngayon hindi na. Kasi tumaas yung ceiling. Ibig sabihin, tumaas yung amount na dapat kinikita mo, dun ka palang babayad ng buwis. So, yun ang tulong po ng train law sa Pilipinas. Sa economy as a whole dun sa bansa natin. So, yun po ang history ng taxation. So, sa second discussion, ituturo ko naman sa inyo yung general principles or yung mga ginagamit na principles pagdating sa taxation. Napakalawak kasi yun eh. So, mas maganda na mapag-aralan natin, malaman natin yung principles governing the taxation in the Philippines. So yun, dahil natutunan natin history, balikan natin kung ano yung mga nakapaloob sa history of taxation in the Philippines. So, una-una, sa Asian Filipinos, nagbabayad sila through their datu. Tapos, sa kasunod nun, nung sinakamatayan ng mga Kastila, Spaniards, dun sa colonial government, nagbabayad tayo ng tributes. Ngayon, after nung tributes na yon, nabago na, instead na tributes, nagbabayad na lang tayo ng pera, binibigyan tayo ng certificate na tinatawag na CEDULA or Community Tax Certificate. So after ng panahon ng pagsakop ng mga Kastila o ng ibang dayuhan, na-create naman yung 1987 Philippine Constitution. Dito nag-create ng progressive tax system. After ng 1987 Philippine Constitution, ang na-develop na sa tax system ng Pilipinas ay tinatawag na train law. Yung sinayin na ni President Rodrigo Duterte. So yun lang po ang history ng Pilipinas. So see you po sa next discussion. Thank you.